Ang unang pamaskong regalo. Sinabi ni Anghel Gabriel, "Magsisilang ka ng sanggol." "Paano?" Tanong ni Maria. "Wala akong asawa." "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang sanggol ay magiging anak ng Diyos." Naniwala si Maria sa kanya. Si Maria ay nakatakdang magpakasal kay Jose. Ngunit hindi siya naniwala sa kanyang kwento. Kung kaya binisita siya ng anghel. Hindi nagsisinungaling si Maria. Ang sanggol ay magiging anak ng Diyos. Tatawagin siyang Jesus. Lumipas ang mga buwan. Naglakbay sila papuntang Bethlehem, kung saan ipinanganak si Jose. Subalit wala silang matuluyan. Kaya ang anak ng Diyos ay isinilang sa sabsaban, binalot sa lampin at inihiga sa kamang gawa sa tuyong damo. Pinangalanan nila siyang Jesus. Nang gabing yun, isang anghel ang nagpakita sa ilang mga pastol sa buron, malapit sa Bethlehem. "Mabuting balita," sabi ng anghel. "Ang inyong tagapagligtas ay isinilang na. Siya ay nasa Bethlehem, nakahiga sa sabsaban." Maya pa ay dumating ang maraming anghel. At sa sobrang dami nila, napuno nila ang kalangitan. "Purihin ang Diyos sa langit!" awit nila. At nawa, ang lahat ng nagbibigay saya sa Kanya ay tumanggap ng Kanyang kapayapaan. Pag-alis ng mga anghel, nagmadali ang mga pastol patungong Bethlehem. Natagpuan nila ang sanggol, ang kanilang tagapagligtas na nakahiga sa sabsaban, gaya ng sinabi ng unang anghel. Matapos makita ng mga pastol si Jesus, nagtungo sila ng bayan. Tuwang-tuwa sila. Sinabi nila sa lahat kung ano ang nangyari. At pinuri nila ang Diyos sa ginawa niya. Ang pagtatayo ng mga pader. Si Nehemias ay ang tagatikim ng inumin ni Haring Artaxerxes ng Persya. Nabalitaan ni Nehemias na ang Jerusalem ay nasira at ang mga kaibigan niya ay nabahala. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Binigyan ng Diyos si Nehemias ng lakas ng loob para kausapin si Haring Artaxerxes. Tinanong ni Nehemias kung maaari siyang pumunta sa Jerusalem at tumulong sa pag-aayos ng mga pader nito. Pumayag si Artaxerxes. Umalis patungong Jerusalem si Nehemias. Nilibot ni Nehemias ang Jerusalem.
Mas malala pa ang kanyang mga nakita kaysa sa kanyang mga narinig. "Mabigat na gawain ito," sabi niya sa mga tao. "Ngunit sa tulong ng Diyos, muli nating maitatayo ang mga pader." Nagtulong-tulong ang lahat sa pag-aayos. Inuna nila ang pasukan. Inayos nila ang pintuan ng mga tupa, ang pintuan ng isda, ang pintuang papunta sa tapunan ng basura at iba pa. Pagkatapos ay sinimulan na nilang itayo ang mga pader. Sa simula, pinagtawanan sila ng kanilang mga kaaway. Ngunit habang tumataas ang mga pader, naghanda sa paglusob ang mga kaaway. Kaya ang mga tao ng Diyos ay gumagawa, hawak ang gamit sa isang kamay at sandata sa kabila. Matapos ang 52 araw, nagawa ang mga pader. Binasa ng paring si Ezra ang utos ng Diyos sa mga tao. Ipinangako nilang susundin ang mga utos ng Diyos at nagpuri sila sa Kanya at sa pag-iingat sa kanila. Nang matapos ang mga pader, sino ang nagturo ng matapos ang 52 araw? Ang matapang at magandang reyna. Si Esther ay naging reyna ng Persya. Kahit ang kanyang asawa na si Haring Xerxes ay hindi alam ang kanyang lihim. Si Esther